Magandang hapon po sa atin lahat. Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Kasi gusto niya maging part ng solusyon ng ating bansa. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. And ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. And third, he will focus on education. He wants a massive quality education and zero corruption. Makita naman natin, exhibit number 1 is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayong, and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Of course, he will give voices to the IP, OFW, tourism, and transport group. Thank you and good afternoon. Maraming salamat po. Sir, just your name, sir. Can we have your name? Attorney Mark Tolentino. Andito po ako para ang may bahay ni Doc Willie Ong. Andito po ako. Magandang araw po sa lahat sa inyo. Andito po ako para ang may bahay ni Doc Willie Ong. Para i-represent siya for senator. So, yung mga tanong niyo po, yung aming counsel na po ang sasagot, si Attorney Gilbert Lawenco. But then, maraming salamat po sa lahat ng nagdasal for Doc Willie Ong. Thank you po. Two minutes po. You have 2 minutes. So, go ahead, ma'am. Kasama ko po ang aming counsel, si Attorney Gilbert Lawenco. So yung mga gusto pong mag-interview kay Attorney Gilbert Lawenco, pwede niyo po siyang i-contact kasi siya po yung magiging spokesperson ni Doc. Although pag malakas po siya, nakakasagot po siya sa Viber call kasi nasa Singapore po si Doc. And kasama ko rin po si Congressman Wilbert Lee, pero tatakbo na rin po siyang senador for action. Kasama ko rin po ang aming chairman, Ernest Ramel ng Action, and our friend, Sir Ali Garangan, na lagi pong nagsusupport sa Action. Thank you po. Question and answer na po from the media. Question? Mob? GMA7? Hi sir, hi ma'am, good morning po. Tatanong lang po namin, paano po pinaplano ni Doc Willie na mag-launch ng campaign po, nationwide campaign? Will he be healthy enough or ibang means po yung gagamitin ni Doc Willie? Okay. Insofar as his health condition is concerned, he will be able to go back to the Philippines by end of November and he will be available to physically campaign by December. He was told by his doctor that although his condition is of course nothing to sniffle at, it is treatable and he's undergoing treatment right now and he plans to go back to do a, of course, limited physical campaign by probably December, January, and then by February he will go on the areas which we feel that he will need to be physically present. But as always, his core constituency is his online followers. So he will do
as much as he did the last time by going Facebook, YouTube, so social media also, with a bit of physical campaigning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po, former Governor Chavit Singson ng Ilocos Sur. Ang gagawin ko po, manalo at batalo, yung ginagawa ko na ngayon. Yung modernization ng electric vehicles, electric jeep, electric tricycles, electric motorcycles. Matagal na pong programa ito ng gobyerno, hindi magawa-gawa. Dahil pinapadala sila sa land bank para umutang. Mag-down payment ng 500,000, mag-porsyento. So matagal na po yun. Nakita kami minsan ni President Marcos, kako, this time, Mr. President, mangyayari na yan dahil ako mag-provide lahat ng electric vehicles, electric jeep, tricycles, motorcycle, without any down payment, without zero interest, without guarantee from the drivers. Ang magagaranti yung mga mayors, governors, or transport group or cooperative. Buong Pilipinas po yun, malaki po yun, ginagawa ko na. Parating na yung factory ko galing sa Korea, worth 500 million. At mag-uumpisa na po kami by December, latest January. Mass production na po kami. Quality dahil Korean technology, pero dito gagawin. Ang body, manipis po na bakal, pero hindi ginakalawang. So, na-check na po lahat yan. Yung prototype ng dalawa, nandito na. Ginagamit na ngayon yung mga transport group. At nagpunta mga transport group sa bahay. Sabi ko, hanapin nyo muna yung pinakamura para hindi nyo ko mabintangan na nagdinegosyo. Dahil tulong ko lang lahat to sa ating mga drivers na walang sasakyan para sa mga mahirap. So, nagharap po sila sa China, Korea, Philippines. Pinakamura po, 3 million. Kako, para tunay na tulong gagawin ko, ibibigay ko lang sa inyo 1.2. More than one half ang hinati ko. 1.2. Buong Pilipinas po yon. At may dagdag pa doon yung card na ginagawa na namin. Meron kaming card na ginagawa sa aming bayan na kung anong bayan nila, yon ang card nila. Etong card na ito, international, worldwide. Dahil Visa card, Narbacan card, lahat ng bayan magkakaroon, ang buong Pilipinas, mamimigay kami libre with bank account, credit card na as a debit card. Okay. So, ito po, gawa-gawa lang namin, pero maandar. So, yun po gagawin ko, manalo at matalo, para matulungan ang ating kababayan o lahat ng ating bansa dahil andar ang ekonomiya natin pag nasa bangkong pera. Ang pera ng mga tao ngayon, karamihan, nasa unan lang, tinatago, kung saan tinatago. Pag nawala, away. Pag hawak-hawak, may taya sa sabong, nawala na. So, makakatulong po ito, ginagawa ko na, gagawin ko, at mas marami akong magagawa, mas madali ko magawa kung ako ihalal na senador. Sa ating pong lahat, magandang araw po. Congressman Bonifacio Busita po, kasalukuyang representative ng One Rider Party List, 19 Congress. Kasama si Honorable Congressman Attorney Rods Gutierrez. Ako po ay tatakbong senador sa darating na May 12, 2025 national election, independent. Kung papalarin po ako at pagtitiwalaan ng taong bayan, maglilingkod ako na walang pinipili at walang kinikilingan kasama ang One Rider Party List sa Kongreso. Basta tama po, kampi-kampi tayo. Maraming salamat. Okay. Magandang hapon po sa inyo lahat. Una po sa lahat, ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos for the opportunity dito po sa harapan ho ninyo. And then second po, I'd like to thank the President for inviting me to join the coalition. The President asked me kung gusto ko pang tulungan ang administrasyon. So I said yes. Now, I'd also like to thank the Speaker of the House
for inviting me to join Lakas CMD. Why Lakas CMD? Because I believe Lakas CMD, Christian, Muslim, Democrats, encompasses everybody. Hindi lang po Kristiyano, hindi lang po Muslim. And when you say Muslim, kasama na po dyan ang mga katutubo and the Democrats. So, yun po, kaya po tayo sumama sa Lakas CMD because of that belief na everybody po kasama. Why Lakas CMD? Because nakita ko po halos pareho po ang adhikain namin at ng Lakas. Nakafocus po ngayon ang Lakas sa pagtulong po sa mga kababayan natin ng mga mahihirap, poverty alleviation, yan po yung marching order ng Pangulo. And ever since naman po, nakatuon ho kaming magkakapatid sa pagtulong po sa mga mahihirap at mga inapi. With that, yan lang po yung mga masasabi ko. If God wills it, tayo papalarin, we will start working on day 1 immediately. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Bago ang lahat ay nais kong pasalamatan ang ating Panginoon sa magandang panahon at malakas na pangataon na binigay niya sa atin. Ako po ay nag-file ng Certificate of Candidacy para tumakbo ulit ng senador at ipagpatuloy ang aking advokasya para labanan ang korupsyon. At marami po tayong sa aking panunungkulan sa Senado nung nakaraan ay mayroon po tayong investigahan ng mga korupsyon sa ilang ahensya ng ating gobyerno at mayroon tayong inabolish na ahensya ng gobyerno na source of corruption, which is yung road board. Inabolish natin dahil redundant siya sa trabaho ng DPWH. Not only that, inimbestigahan natin yung issue ng road right of way na malaking halaga, billions of pesos ang ninanakaw doon. Ang daming anomalya. At hindi lang po yan, marami tayong mga ebidensya, yung mga korupsyon na hindi katanggap-tanggap sa aking damdamin na makita dito sa ating bansa. Dahil ako'y naniniwala, kaya naghirap ang ating bansa, kaya naghirap at nagdusa ang sambayan ng mga Pilipino. Maraming mga walang trabaho, bagsak ang ekonomiya natin dahil po yan sa korupsyon. Ang korupsyon talaga ang kanser ng ating bansa. Correct me if I'm wrong, yan po ang dahilan bakit sadsad, bagsak ang ating ekonomiya at ang daming mga Pilipino na walang trabaho. Wala pong mangyayari sa bansa natin, walang mangyayari sa kinabukasan natin kung hindi po tayo lalaban at labanan ang korupsyon ng ating bansa. Kailangan pigilan po ang korupsyon dahil ang korupsyon po sa aking kaalaman, sa aking nadiskubre, yan po talaga. Ginagawa nila ang politics as a business. Yun po ang pagkaiba. Maraming salamat po sa inyong lahat at naway pagpalain palagi tayo ng Panginoon. Maraming salamat. Magandang araw po sa ating lahat. Good afternoon, everyone. Hello to all the familiar faces here. Ako po si Senator Bam Aquino and kakafile lang po natin ng ating bid for re-election back in the Senate in 2025. Alam niyo po, no, dito lang po nagkukwentuhan kami, kasama namin yung mga sektor ng magsasaka, sektor ng OFW, at pinagkukwentuhan po namin na ang iba't ibang sektor sa ating bansa nangangailangan talaga ng tulong. Kailangan po ng mga lingkod bayan na seryosong magtatrabaho para sa ating bayan. At naipakita na naman po natin noon na tumulong na tayo, nagbigay pansin tayo sa mga bagay na talagang mahalaga sa ating bayan. At kung papala rin po in 2025, yan po ulit ang gagawin natin. Magtatrabaho tayo para sa ating mga kababayan. Sisiguraduhin natin na mga bagay na mahalaga talaga sa taong bayan, yan ang bibigyan ng pansin ng Senado.
Naipasa na po natin noon ang batas para sa libreng kolehiyo. Ngayon naman po, pag umiikot tayo, ang sinasabi ng mga nanay at tatay, Senator Bam, okay yung libreng kolehiyo pero kailangan pa rin ng trabaho ng anak ko. Kaya ang nais po nating itambal sa reforma para sa libreng kolehiyo, ang isang batas na magsisiguradong may trabaho ang mga kabataan natin. Reforma sa edukasyon po, whether grade 12, fourth year college, kailangan po ng siguradong trabaho ng ating mga kabataan. May libreng kolehiyo at siguradong trabaho, yan po yung nais nating maibigay sa ating taong bayan. At handa po tayo para sa kampanyang ito at mas handa po tayo para maglingkod ulit sa ating taong bayan. Thank you very much po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Benamin Abalos Jr. Ako po ay isang abogado. Ako'y graduate ng Ateneo Law School. At ako po ay naging konsihal, ako'y naging alkalde ng lungsod na Mandaluyong. Ang Mandaluyong po ay nung araw ay isa sa pinakamaliit na lungsod sa buong Metro Manila. Ang aming area ay 1,120 hectares lamang. Tatanggalin mo ang welfare bill dito na wala kaming tax. Ganun din po ang 6 hectares, 120 hectares ng wakwak, recreational, 6 hectares po ng mental hospital. Aabot po ito ng halos talagang napakaliit lang. Wala pa hong 900 hectares. Pero bagkus, maski maliit kami nangarap. At nung panahon ko po, ilang presidente ang nag-award sa amin. Inawardan kami ni President Aquino Pinoy ng Most Child Friendly. Inawardan ako noon ni Pangulong Erap sa Malacanang ng Apolinario Mabini Award dahil kami ang unang-unang nagkaroon ng opisina para sa may mga kapansanan. Kami may pinakamataas na Nutrition Honor Award, the highest award for nutrition. At dahil po rito, alam namin may connection na nutrition dahil kailan lamang ang Mandaluyong ang nag-number 1 sa National Achievement Test for high school. Ibig sabihin yung mga matatalinong bata. No? Sumunod po dito ang tinatawag na Seal of Good Local Governance, ang pamantayan ng mga gandang pag-govern na isang lugar. 7 taon po ito, sunod-sunod ang Mandaluyong na binigay ng DILG. At kami pinarangalan ng United Nations Public Servants Award. Ito po ito sa Medellin, Colombia. Kami rin po ang pinarangalan na Most Business-Friendly City in the Philippines ng Philippine Chamber of Commerce. At ng Galing Pook Award, 2 beses po ito. At time's up. Time's up. Sige po. Sorry. Magandang hapon sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at saan man sulok ng mundo. Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendia Revillame, yan ang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie Revillame. At ako po ay 64 years old. Siguro hindi na ako kailangan mag-explain, hindi na ako kailangan magpakilala sa inyo. For 21 years, meron akong daily show, tanghali, hapon, gabi. So, kumbaga, naging parte na ako ng buhay ng mga Pilipino, lalo na po yung mga nanay, tatay, lolo, lola, yung household. Yun lang. At nandito ako ngayon. In fact, meron akong live show ngayon. Nagpaalam muna ako. Ang alam ko, naka-feed kami ngayon sa TV5. Naka-feed ho kami ngayon sa show. At yung mga nanonood ngayon doon, nagpaalam muna ako. Sigurado nagsisigawan ngayon doon yon. At wala ako, walang kantahan, walang sayawan, walang hepe-peray muna, walang putukan, at walang Wheel of Fortune. Pero, may mas malaking hangarin at may mas malaking plano para sa bawat Pilipino. Okay? At 2 minutes, siguro mas maganda, mga tanong na lang. Magandang araw po sa ating lahat. Sa aking paghain ng aking kandidatura, ay formal at opisyal na ho akong aplikante ninyo sa pagkasenador. At sa gitna ng tila nakabibinging katahimikan at pagkonsinti sa kaliwat kanang korupsyon at higit pang korupsyon, kagaya po ninyo, hindi ko rin matanggap na magpatuloy ang ganitong uri ng baluktot na pamunuan. Kung kaya nadinig ko at tumugon ako sa pakiusap ng ating mga overseas Filipino workers
at tumugon ako sa hamon ng hakbang ng maisog na pamunuan ang tunay na oposisyon. Ako ay naghain bilang isang independent candidate bilang pagkilala at pagsagisag na ang tanging partido ay ang Republika ng Pilipinas at ang aking mga kaalyado ay kayong mga Pilipino. Ipagpapatuloy ko ang mga advokasya ng hakbang ng maisog, calling for transparency, accountability, peace and security in governance. At bagamat mabigat ang landas na tatahakin, panatag po ang aking kalooban na higit na mas nakararaming Pilipino ang kasama ko dahil alam ko kayo ay pagod na sa korupsyon, sa droga at marami pang korupsyon. Kaya't halina, samahan po niyo ko tungo sa good governance and war on corruption. Let us not give up on our nation. Let us not give up on the Filipino people. Let's not give up on our fight against corruption. Thank you very much. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa tiwala at suporta na binigay po sa akin sa nakaraang 5 taon at sa isang probinsyano lamang na binigyan po ng pagkakataon na makapag-serbisyo po sa ating mga kababayan. Ako po isang Bisaya na Batanggenyo na binigyan po ninyo ng pagkakataon na maging senador. Ngayon, habang ako ay nagsusumite sa aking certificate of candidacy para sa darating na senatorial elections, nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking mga advokasya at ang aking nagawa bilang inyong senador sa nakaraang mahigit 5 taon. I have authored 15 laws, co-authored and co-sponsored 164 laws at 69 principally sponsored laws. Karamihan dito ay upgrading and establishing hospitals dahil isa sa aking advokasya nung nanalo po ako ay ang health. At nabigla po tayo ng panahon ng pandemya. Kaya hindi po ako nagkakamali na the more we should invest sa ating healthcare system. At hindi ko po lilimitahan ang aking sarili bilang isang senador lamang. Trabaho po namin ay legislation, constituency, at representation. Kaya kahit sang sulok ng Pilipinas, halos napuntahan ko na po ito. Mula sa North, Batanes, mula Apari hanggang Hulo North. Punta tayo ng West, sa Palawan, napuntahan ko na magkabilang dulo. East, dito naman po sa Samar, hanggang dito sa Hulo, napuntahan ko na po yan. Sunog, baha, pagputok ng bulkan, lindol. And tapusin ko lang yung advocacy ako. Unahin ko po, kalusugan bilang chairman ng Committee on Health, food security, trabaho at kabuhayan, pabahay, edukasyon, improve kung expanded tertiary education, yung batas na naipasa na po. At syempre, sports at kabataan. Tandaan po natin, isang paraan po na labanan natin ang illegal na droga through sports. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. At handa po ako magserbisyo sa inyong lahat sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politiko, gagawin ko lang po ang aking trabaho. At susulong ko yung mga proper programs at ipagpapatuloy ko po ang ipagpapatuloy ko po yung programang may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Salamat. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Senador Bato de la Rosa. Tumatakbo ulit, nagpapare-elect ulit na magiging senador ng ating Republika ng Pilipinas. Given the chance na ako'y muling mananalo, rest assured that I will continue my advocacy on public order and national
national defense and security. Doon po ako magfo-focus. Public order, I will continue my fight against illegal drugs and criminality. And for national defense and security, we will see to it that our national defense posture should be credible enough against foreign invaders. So, yun lang po ang aking gagawin.